Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 16 ng Isaiah chapter 7. Verse 16 hanggang 25 yung ating babasahin. Pero bago ko siya basahin at simulang basahin, yung Isaiah chapter 16 verse 16 hanggang 25 ay balikan ko lang tong verse 11 ng Isaiah chapter 7. Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos na maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. Ngunit, yun, hanggang doon lang yun. Verse 11. So, ang nakita kong aral dito at ang aking natutunan, base doon sa aking pagkakaunawa at base doon sa aking pagsasaliksik patungkol dito sa verse 11 na aking natutunan na gusto kong i-explain sa inyo kung ano ba yung natutunan ko dito ay yung ating Panginoon, yung ating Diyos, nag-aanyaya siya na tayo'y magtiwala sa Kanya. Kumbaga, hinahamon niya tayo na patunayan natin sa Kanya. Paano ba? Medyo magulo kung mag-explain. Pasensya na kayo. Hinahamon niya tayo, ang Panginoon, na tayo magtiwala sa Kanya at handa siyang patunayan kung gaano katotoo yung Kanyang magandang plano sa ating buhay. Yung mga pangako niya sa atin bilang Panginoon natin. Yung mga pangako niya sa atin at yung magandang plano niya sa atin. Yun. Isang bagay na aking nakuha at ang aking natutunan doon ay magtiwala tayo sa ating Panginoon at yung mga pangako niya sa ating magandang plano niya sa atin, yung mga blessing na paparating sa atin ay magaganap at mangyayari kung patuloy nating palalakasin ang ating pananampalataya sa Kanya. Base dito sa verse 11, inaanyahan tayo ng ating Panginoon na magtiwala sa Kanya at handa siyang patunayan sa atin yung magandang plano niya para sa ating buhay. Yung mga pangako niya sa atin na buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na punong-puno ng pagpapala, na kung patuloy natin siyang susundin. Yun. Kung tayo hihingi ng palatandaan sa Kanya, na kung tayo magtitiwala sa Kanya, handa niyang patunayan sa atin kung gaano siya kabuti sa atin. Yun lang. At sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin patungkol po dito sa verse 11. May dagdag ko lang. Ang Panginoon naman natin ay wala siyang dapat patunayan sa atin. Sapagkat sa Panginoon ay walang imposible. At handa niyang ibigay sa atin yung ating pangangailangan sa ating buhay. Bagaman kung minsan nagkakaroon tayo ng problema
Salamat sa Panginoon sapagkat naandyan siya sa atin upang tayo ay patnubayan niya. At handa niya tayong patnubayan kung patuloy tayong magpapasakop sa Kanya. Kung palaging tayong mananalangin sa Kanya, hihingi ng patnubay sa Kanya, ng gabay, ay tayo ay papatnubayan niya. At lahat ng mga pangako niya na nakasaad dito sa Biblia ay magaganap at mangyayari kung patuloy tayong aayon sa magandang kalooban niya sa atin sa pamamagitan ng ating pastor at pastora. Sana po ay yung pong aking paliwanag patungkol po dito sa verse 11 ay naunawaan niyo po. Bagamat medyo magulo yung una kong explanation sa simula, ay nawa ay maunawaan niyo po at sana po ay naintindihan niyo po. Yun lamang po ang aking explanation po dito. And umpisa na po natin, verse 16 hanggang 25 yung ating babasahin. At hindi ko na lang siya masyado pang papakatagalan dahil medyo mahaba-haba na ang ating kwentuhan. Verse 16, sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo ay wawasakin at ikaw at ang iyong bayan, pati na ang sambahayan ng iyong ama ay papasakop ni Yahweh sa hari ng Assyria. Pagdaranasin ka nito ng paghihirap na kailanman di mo pa nararanasan. Mula nang humiwalay ang Ephraim sa Juda. Sa panahong ding iyon, tatawagin ni Yahweh ang mga Ehipsyo na parang mga langaw mula sa malalayong batis ng ilog, Nilo at mga taga-Assyria na gaya ng mga pukyutan. Darating ang mga ito at maninirahan sa matatarik na bangin, ang mga lungga ng malalaking bato at sa lahat ng dawagan at mga pastulan. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay uupa ng mga ahit mula sa kabila ng ilog Euphrates. Ang hari ng Assyria, aahitin niya ang buhok mo sa ulo, pati na ang iyong balbas at gayon din ang balahibo sa buong katawan. At sa araw na iyon, ang bawat tao ay mag-aalaga ng 2 dumalagang baka at 2 tupa sa dami ng makukuha. Ang lahat ng natira sa lupain ay mabubuhay sa gatas at pulot. Sa panahong iyon, ang ubasang Noy may 1,000 punong ubas na nagkakahalaga ng 1,000 salaping pilak ay magiging dawagan at puno at puro tinikan. May dalang palaso at pana ang papasok sapagkat ang buong lupain ay mapupuno ng mga tinik at dawag. Wala nang pupunta doon upang magbungkal ng mga tinik ay sanga-sanga na. Pagpapastulan na lamang iyon ng mga baka at tupa. At yun. Siguro sa next na video ko, i-explain yung aking natutunan dito sa verse 16 hanggang 25. At yun po. Muli kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. Pagpasensyahan nyo na po at medyo antok na po ako, kaya hindi ko po siya may explain ngayon pong gabi. Pagpasensyahan nyo na po. At ganun pa man, muli kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. Chapter 8 na po tayo na ng Isaiah. See you tonight devotion. God bless po.
Bye-bye.